Hindi dapat gamitin ang anumang insidente ng karahasan o pananakot upang pilitin ng COMELEC na magsagawa ng agarang hakbang na maaring makaapekto sa takbo ng halalan. Narito ang report. Kung ang Chief Minister nga kaya nilang tambangan, pwede rin daw po nila sigurong iharas ang mga mamamayan. Doon sila nagkamali. Kasi akala nung kung sino man na magkakaroon ng immediate response of violence mula sa COMELEC at sa security forces. Pinatili natin may mga proseso upang mapanagot ang mga may sala. Sa halip sinabi ng COMELEC na may mga umiiral na proseso upang mapanagot ang mga responsable sa anumang paglabag o insidente. Hindi rin umano basta-basta susunod ng komisyon sa mga hakbang na maaaring magresulta sa paglalagay ng isang lugar o maging ng buong Bangsamoro sa ilalim ng COMELEC control o kaya ay magrekomenda ng postponement ng halalan. At hindi tayo basta-basta kakagat sa mga ganong klase na pamamaraan para lamang si COMELEC mag-aksyon, ilagay ang isang lugar under COMELEC control o ilagay ang buong Bangsamoro under COMELEC control o kaya naman i-recommend ang postponement ng eleksyon. Hindi po natin gagawin yan. Binigyan din ng COMELEC ang kahalagaan ng pagpapatuloy ng halalan matapos itong 4 na beses nang mapostpone. Sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na kung muling ipagpapaliban ang halalan, masasayang ang mga paghahanda, pagsisikap at pondong inilaan para maisagawa ang unang parliamentary election sa BARMM. Sapagkat pagka ginawa natin yan, baliwala ang lahat ng pagpaplano na ginagawa natin. Baliwala ang lahat ng efforts, lahat ng pinagkagastosan natin. Ayon sa COMELEC, hindi lamang mga lokal na stakeholders ang nakatutok sa halalan kundi maging ang pambansang pamahalaan at international community. Marami umanong election observers ang nasa BARM bago pa man magsimula ang election period upang obserbahan kung paano isasagawa ang halalan. Kabilang sa mga katuwang sa pagmamasid at pagbibigay gabay sa proseso ang mga citizens' arm gaya ng NAMFREL at Lente, gayon din ng iba pang lokal at international observers. Nakatutok din ang mga miyembro ng media, kabilang ang national media upang maihatid sa publiko ang aktwal na kaganapan sa halalan. Para sa COMELEC, hindi lamang boto at posisyon ang nakasalalay sa halalan kundi maging ang kredibilidad at mga institusyong nangangasiwa sa seguridad at halalan. Sino matatanggalan ng isang medalya dito? Sino madadagdagan ng bawat bituin sa bawat palikat, lalo na sa AFP at PNP? Dito po, this will make or break careers of individuals. But what is important is, naandyan po kasi ang lahat ng mga governors natin upang tumulong sa atin. Sa peace and order situation, lagi po silang hihilingan din natin ng tulong. Ang ating pong mga observer, ang ating pong mga citizens arm, IEMC, NAMFREL, PPCRB, Lente, Asian, Democratic Asian Institute, nandito po silang lahat upang tayong lahat ay magabayan. Kasama na rin po ang miyembro ng media. Anya maaaring maging mahalagang bahagi ng career ng mga nasa security sector ang magiging resulta ng kanilang pagganap sa halalan. Gayunman, iginiit niyang mahalaga ang pagtutulungan ng mga gobernador, security forces, election observers, citizens' arms at media upang mapanatili ang peace and order at matiyak ang maayos na pagsasagawa ng halalan. Criza Chavez, iMinds, Philippines.